Sa Senado, muling nagbigay ng pahayag si Senador Idol Raffy Tulfo tungkol sa kaso ng namatay na teenager dahil sa mistaken identity. Walang preno, at matapang niyang ginisa ang mga nakita niyang mali sa operasyon na kinasangkutan ng mga pulis. Let's hear it from Senator Raffy Tulfo. Raffy Tulfo is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, my dear colleagues, kagabi po, ako po ay pumunta sa isang lamay ng isang binata sa Navotas na bago siya binawian ng buhay, punong-puno po siya ng pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ito po ay si Jerod Jemboy Baltasar na pinatay ng mga Navotas PNP dahil sa mistaken identity. Ayan po siya. Kung mararapatin niyo po, I would like to share a short video of my conversation with the mother of Jemboy. Meron po tayong video. Na pumunta rin po doon na. Meron po mga SWAT na pumunta rin po doon na. Nakatutok po doon sa bangka. Ang inaano ko baka SWAT po yung nakapatay sa anak ko kasi sa ulo po yung tama niya. Mahinang audio. Dapat po yung nangyari. Mga alauna po. Posible po hindi nila nakilala yung anak ko. Sana po tinanong nila kung ano yung pangalan ng anak ko. Sasali ko na rin po yung, di ba po patay na yung anak ko, nakalagay po siya sa styrofoam. Nandun po yung mga polis, meron po lalaki bumaba, hinila pa po yung anak ko sa may burak. Tapos po, ang ginawa niya, pinag-isipan niya po pa po yung anak ko. Meron po talaga nakakita na patay na yung anak ko, pinag-isipan niya po, tapos may balak siyang parang babaunan niya pa ng droga yung anak ko. Nakakadurog po ng puso at nakakagalit ang sinapit niya sa kamay ng ating mga kapulisan. Mistaken identity. Kumbaga, sa mga pulis, pasensya na, kala namin ibang tao ka. Hindi po ba dapat lahat tayo tumatayo ngayon para kay Jemboy na nilapastangan ng ating criminal and justice system? Lumapit po sa aking programa ang lola ni Jemboy nung nakarang linggo at pinatutukan ko ang kaso niya. Napag-alaman po namin na napakaraming kalokohan at kawalangian nangyari dito sa kaso ni Jemboy. Sa dami ng panukalang batas na pinapasa natin dito, parang pagdating sa field at sa mga operations ng pulis, ito ay binabaliwala. Binibigyan natin sila ng budget na pambili ng mga armas para maprotektahan ang ating mga kababayan. Pero anong nangyari? Ang mga armas na binili ng ating buwis ang mismong kikitil ng buhay natin. Bibigyan natin sila ng otoridad upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan. Pero sila mismo ang sanhi ng takot at gulo at paghasik ng lagim. Mr. President, itong nakarang Lunes sa pamumuno ng Chairman ng Committee on Public Order na si Senator Bato de la Rosa ay inimbestigahan ang pagpaslang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda at iba pa niyang kasamahan. Marami po tayong natutunan sa hearing na yun at kung anong mga batas ang dapat ipasa. Sa katunayan, umuusad na po ang ating bill na body-worn camera, CCTV sa mga jails at prisons, at ang Checkpoint Regulation Act. Pero, nais ko po ulit kumatok sa pinto at sa puso ninyo, lalo na sa Committee on Public Order at kay Senator Bato. Sana po ay maimbestigahan din po natin ang nangyari kay Jemboy. Ang kaso niya at ang nangyayari sa kanyang pamilya ay siyang nangyayari sa mas nakararami nating mga kababayan. Mr. President and my dear colleagues, our criminal justice system is not the same for the rich, powerful, and influential as to what is being applied to our ordinary citizens, most especially the poor and the powerless. Let me lay down a few of the issues that I hope will be addressed. First, the operations procedure. There is a selective application of the PNP operational procedures. I commend the PNP for having a very extensive and well-written manual, as you can see in the presentation. Napakaganda po ng mga nakalagay. Napakaganda kung ito ay nasusunod at pinatutupad sa lahat ng sitwasyon at kahit sino pa ang kaharap nila. In the 2021 revised PNP Operational Procedures Manual, they introduced the use of force continuum
policy. Here we see the three approaches for the use of force continuum, starting with non-lethal approach, moving to less lethal approach, then going to lethal approach. Makikita po dito na ang kada sitwasyon na kinakaharap ng ating mga kapulisan ay may akmang aksyon na dapat gamitin. Sa kaso po ni Jimboy, isang 17-year-old na nasa bangka at balak na mangisda, sa kataasan ng araw, walang armas at hindi naman ng laban. Dumiretso agad sa lethal approach ang ating mga pulis. Ang lethal approach po ay ginagamit kung armed at dangerous po ang suspect at kung may unlawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm or death to police officers and other people. Kahit balibalik na rin po natin ang kwento ni Jimboy, paano magiging threat itong bata na ito sa isang grupo ng kapulisan na armado ng mga M16 at 9mm.